Inanunsyo ng House Committee on Justice na sa Miyerkules na, February 4, pagbobotohan ng panel kung ang De Jesus impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay sufficient in substance. The reason is to give time to the members of the committee to ponder, decipher, evaluate all the comments and opinions we've heard today. Sa hearing, binatikos ng ilang mambabatas ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus laban sa Pangulo. Giit nila, bigo ang reklamo na magpakita ng sapat na katibayan o personal knowledge sa lahat ng grounds na inihaing laban sa Pangulo. Kinwestiyon din kung bakit mga ulat sa dyaryo at news updates lamang ang naging basehan ng reklamo. Reading all these paragraphs, they do not contain the narration of facts that will pinpoint to the President. Nakasentro ang De Jesus complaint sa mga aligasyon ng irregularidad sa pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC at ang isyu ng di umano'y paggamit ng droga ni Pangulong Marcos. Kabilang din sa ground sa mga maanumalyang kickback sa flood control projects at ang hindi pagveto sa mga questionabling unprogrammed appropriations sa pambansang budget. Para naman kay dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, lumalabas na ginagamit lamang ang mga reklamo upang i-activate ang one-year bar rule sa impeachment. Dahil dito, hindi na makakasuhan ang presidente hanggang February 2027, isang taon bago ang presidential elections sa 2028. Ang bilis ng pag-forward ng plenaryo sa Committee on Justice nitong mga reklamo, parang may hinahabol sila na deadline. Doon sa pag-forward kasi ng complaint to the Committee on Justice, yun po yung marking. Yun po yung time na masisinyales na naumpisahan na ang impeachment process at dito nag-uumpisa ang one-year bar. So if you take all the circumstances together, sino ba naman ang hindi magdududa niyan? So, kumbaga, siseryosohin ba natin yung buong proceedings samantalang ang nakikita, and even dun sa pagsasalita ng ibang mga kongresista, parang ayun na nga ang punteriya to inoculate the president for a year. Bukod sa De Jesus complaint, nakatakda ring pagbotohan sa House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng Makabayan complaint. Ang pagiging sufficient in substance ay nasa preliminary stage o unang bahagi pa lamang ng proseso. Kung boboto ang komite na insufficient in substance ang mga reklamo, titigil na ang proseso at agad na ibabasura ang kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. His presidential powers. The evidence presented were those three other cases referred to, ano naman po yan, ibang tax. Hindi siya income tax, it's excise tax. And alam po natin na excise tax is under the law, is payable by the importer. Nakita po ng panel na hindi importers sina Sara and Curly, so they were not liable for non-payment of excise tax. Ang may liability po magbayad ng excise tax would be yung nag-import talaga, kanino nila binili yung mga kotse. Yan ang paliwanag ng Justice Department kung bakit nila ibinasura ang mga reklamo ng umano'y di nabayarang excise tax ng mga kumpanya na pagmamayari o konektado sa mag-asawang Diskaya at kung bakit importers ang dapat habulin sa mga tatlong kaso ng excise tax complaint sa prosecution. Pero sa kabila niyan, ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, wala silang kapangyarihang imbestigahan ng importers ng mga Diskaya dahil wala pang naisusumiting reklamo laban sa kanila ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Walaan niyang moto proprio powers ang Department of Justice gaya ng Ombudsman para gumawa ng sariling investigasyon. Punto rin ng tagapagsalita ng DOJ, ang Bureau of Internal Revenue lamang ang may records at technical na kalaman sa mga tax liability ng sinumang individual o kumpanya na kailangan para sa case build-up. Ang resolusyon ng DOJ hinggil sa pagbasura ng naturang reklamo ay naipadala na sa BIR noong January 26. Giit naman ni Martinez, walang epekto sa mga nakapending na kaso ng mga Diskaya ang pagkakabasura sa excise tax complaints. Walaan na kasing kinalaman ang nabasurang tax case sa anumang pag-abuso sa pondo ng gobyerno. Samantala sa paglilinaw naman ng DOJ spokesperson, hindi pa rin naisasampa sa korte ang kaso sa mga reklamo ng tax evasion laban sa mag-asawang kontratista, kaugnay naman ang hindi nila pagdideklara ng totoong kita sa kanilang income tax returns para sa taong 2020 at 2021. So nakita po ng panel of prosecutors na in these two cases, inago nila yung exact and true income nila, concealed it from their ITRs or their income tax returns.
For that reason, isasampa po yung kaso with the Court of Tax Appeals, CTA, which has jurisdiction over these offenses, given that certain amount. Sa ngayon, nasa piitan si Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail habang ang kanyang asawang si Curly Diskaya ay hawak ng Senado matapos makontempt sa pagdinig. May kinakaharap ng kasong graft at malversation si Sara, ngunit iginit nito ang pagiging inosente sa pamamagitan ng not guilty plea sa korte. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang